Ay. Lampa. Ang isi-share ko sa inyong recipe today ay ang mga ginagawa ko at mga sikreto paano ko lutuin ang aking nilagang baboy. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi po tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito po ay cooking channel. Obvious naman po. Ayan, magluluto po tayo ngayon. Kung gusto mong matuto kung paano papasarapin ang pagluluto ng Pinoy ulam na yan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Bale, nasa aming third floor roof deck garden pala tayo ngayon. Kung napapansin nyo, baka manibago kayo sa mga dati ko na subscribers dyan. Nagje-general cleaning kasi sa baba, kaya dito muna tayo sa aming garden. Pasensya na kayo kung maraming ingay kayo naririnig. Una, syempre, maghihiwa muna ako ng ating sibuyas. Hindi naman kailangan panggisa yung hiwa dito. Pwede namang, yan, malalaki. Pwedeng ganyan. Yan, pwede na yung ganyan, guys. Yan, okay lang yan. Or pwedeng ganyan, paninipis. Para po ito sa mga hindi marunong magluto, ha. Baka sabihin ng mga ano ba yan, tinuturo po yung paghihiwa. Huwag nga kayong ano dyan. Ayan. Yan yung ating sibuyas. Sunod, optional lang po ito. Maglalagay ako ng bawang. Siyempre, kailangan malasang-malasa po yung ating nilagang baboy. Yung iba hindi naglalagay nito, pero ako naglalagay. Ayan, yung kasi nakagisnan ko na naglalagay ng bawang. Ang gagawin natin dito, pipit-pitin lang natin to. Hindi kailangang hiwa or hindi kailangang mince yan. Ayan. Ayan, ganyan lang. Okay na yan. Ayan, pit-pitin nyo lang lahat yan. Wala, tumalsik yung isang bawang. Ayoko na yan. Ew, dirty. Pisti ang arte. Tingnan nyo naman guys yung ating scallions or green onions. Ayan. Mukhang marami na po siyang pinagdaanan sa buhay. Ayan. Ayan, hiwain lang natin to. Yung iba hindi naglalagay nito. Again, kami naglalagay. Optional lang po ito. Ang gagawin lang nating hiwa dito ay ano lang. Yung medyo mahabang ganyan. Ayan. Slant lang. Ayan, ganyan lang kakunti. Kakunti. Anong kakunti? Ayan, at sa kaserola na wala pang laman. Ayan, wala pong laman yan. Ayan. May ginagawa muna kasi ako guys bago ko pakuluan yung ating mga karne or yung ating mga baboy. Ayan. Sa isang kaserola na wala pang laman, ayan, ulit-ulit na ako, ay maglalagay tayo ng bawang. Tapos lagyan natin yan ng sibuyas. Yan, ikakalat lang natin yan. Tapos lagyan natin ng hiniwa nating dahon ng sibuyas. Ikakalat lang natin yan. Isama na natin yung isa. May natira pa naman tayong dahon ng sibuyas kanina. So, ilahat na natin to. Ang gagawin natin dyan, ayan, kung nakikita nyo guys. Bali, ang ginawa natin ay nilatagan muna natin yung hihigaan ng ating baboy. Parang yung asawa mo lang yan, latagan mo muna ng hihigaan para mamaya masarap ang tulog. Ayan. Ayan, ilagay na natin yung ating mga baboy. Pag ako po ay ninilagang baboy, ang ginagawa ko ay kalahating laman. And naglalagay ako ng buto-buto, kalahating kilo din. Ang gamit ko pala guys ay pork kasim, tsaka bumili lang ako ng buto-buto ng baboy. Mas masarap guys kung ribs. Ayan, walang ribs na available nung pumunta ako sa supermarket eh, naubos na raw kaya ayun. Pero okay lang yan. Ayan guys, nakasalang na yung ating karne at yung mga iba pang rekado. Ang apoy po dapat ay medium or low to medium heat. Ayan, huwag niyo masyadong lakasan dahil wala pa tayong nilagay na tubig. Ang gagawin natin dyan ay tatakpan muna natin yan at hihintayin natin
na magbago ng kulay yung karne natin. From fresh, alam niyo naman ang kulay ng fresh na karne, tapos yung medyo nainita na karne. Sa magtatanong gaano katagal, depende po kung gaano kabilis nagpalit ng kulay yung inyong karne. Ayun. Pag nagpalit na yung kulay ng karne nyo, okay na yung first step natin. Okay? Ang ginagawa muna pala natin guys ay binibigyan natin ng sarap at lasa yung mga karne natin. Kasi baka tanongin nyo, ano ba yung ginagawa ni kusinerong arkitekto? Ano ba ang daming ginagawa? Ayun, ganun muna yung ginagawa ko sa karne guys. Karamihan sa ating mga Pinoy, ito ang sinasabing isa sa mga naunang natutunang lutuing Pinoy ulam dahil ito po ay napakadaling lutuin. Wow. Hindi po considered yung hotdog, pritong itlog, tuyo or instant noodles ha. Mahiya ka naman, kayang-kaya ng pamangkin mong elementary. Kung puro instant lang ang alam mong lutuin, nako! Hindi ka pa pwede mag-asawa. Joke lang. Yan ang nangyari sa akin. By the way, share ko lang guys dahil alam nyo namang mahilig ako mag-share ng mga product na trusted ko. Sa mga naghahanap po ng legit, safe at FDA-approved na affordable glutathione with collagen ay marirecommend ko po itong Ishin. Hindi po ito sponsored pero Ishin, bekenemen. Sobrang nakatulong kasi sa pagkakaroon ko ng masarap at mahimbing na tulog itong Ishim dahil pala yun sa collagen na meron ito. Wow. Ayan, 3 bote na binili ko. At since wala naman akong balak ng pumuti pa since may gluta ito up dahil dati na ako maputi, kaya once a day ko lang po ito tinitake. Pero as per Ishin, if gusto nyong pumuti at magkaroon ng glowing skin ay twice a day siyang itake. Sobrang mura lang nito, 350 pesos lang ang bili ko sa isang bote, 60 capsules na ang laman. Wow. Tapos FDA approved pa, so safe talaga siya. Sa interested po ay check nyo po yung Lazada link sa description box below. Diyan lang po ako bumibili dahil authorized distributor po sila ng Ishim. So trusted na safe at original yung binebenta nila since direct sila from Ishim. Mahirap na kasi kung sa iba kayo makakabili, hinanapan ko rin kasi sila ng patunay if legit sila. Ayan, dahil sigurista po ako. Pero guys, if kayo po ay pregnant or breastfeeding or may health condition, ay better ask your doctor po muna bago kayo mag-take nito. Ayan, share ko lang. Okay, back to cooking. Ayan. Ang bango guys, grabe. Kung napansin nyo, nagpalit na ng kulay ang ating karne. Ayan. Kung napansin nyo, nagkaroon siya ng sabaw. Hindi po ako naglagay ng tubig sa mga hindi po nakakalam at hindi po marunong magluto ay ang tubig na yan ay galing po sa ating mga karne. Parang naglabas yung karne natin ng moisture at kaya nagkaroon ng sabaw. Ayan. Dahil alam naman natin na ang karne ay may kaunting amount ng tubig. Ayan, pa nagpalitan ng kulay ang ating mga karne, ay saka tayo maglalagay ng patis. Ayan, buso lang dyan. Then, pwede nyo halu-haluin ng kaunti. Pwede nyo nang iangat yung mga nasa ilalim kanina, yung mga bawang, sibuyas, at yung dahon ng ating sibuyas or yung scallions. Ayan. Konting halo lang para mapunta sa ibabaw yung ating mga nilagay na rekado kanina. Ang bango. Then, tatakpan natin siya ulit. Parang pumuyok ako. Ayan. Ayan, pagkalagay nyo ng patis ay i-cover nyo ulit at i-simmer ng another 5 to 8 minutes. Ang ginagawa natin dito guys ay parang nagsasangkot siya tayo ng ating mga karne. Siguro 5 to 8 minutes lang sa low to medium heat. Bali ginagawa natin to para masangkot siya yung ating mga karne. Hahayaan nating ma-absorb muna ng karne yung flavor para kapag marami na yung sabaw natin mamaya ay malasa pa rin at hindi matabang yung ating mga pork. Yung iba kasing nilagang baboy na natikman ko, yung sabaw nila malasa, pero yung karne sobrang tabang, my gosh. Sa panahon ngayon, nakaka-nervous po ang matabang. Comment down below guys if relate kayo dyan sa matabang yung karne ng nilagang baboy or baka. Ayan ang ginagawa ko guys, hindi ko nilalagay ng basta-basta yung buo yung paminta. Ang ginagawa ko ay, hindi ko naman siya dinudurog, pero ang ginagawa ko ay, dinadaganan ko nitong ng something na mabigat or solid na bagay, syempre malinis. Ang gagawin kasi natin ay gigisingin natin yung paminta kasi po tulog po siya.
Ayan. Gigisingin lang natin yan. Yung para ma-release yung flavor sa ating sabaw. Ayan. Ayan, pwede na yung ganyan. FYI lang guys, alam nyo bang ang recipe na to ay pinaghalo-halo ng recipe ko, recipe ng lola ko, at recipe ng mami ko. At recipe na rin ng daddy ko. So, ayan. Ayan, naging ganyan siya. Kaya medyo kakaiba siya. Yung iba kasi kapag nagninilagang baboy, diretsong may tubig na agad, diba? Tapos halo-halo ni Ricardo. Kami, ganyan muna. Nilalagyan muna namin ng Ricardo bago tuluyan lagyan ng sabaw para yung karne muna yung magkaroon ng flavor. Ayan, after 8 minutes guys, ng pagsasangkot siya. Wow, grabe. Napakabango guys. Ay, saka tayo maglalagay ng tubig. Ayan. Depende sa inyo guys gaano karaming tubig pero kasi pag magpapalambot pa tayo ng karne ay syempre kokonti pa yun mamaya dahil mag-evaporate yan. Depende po kung gaano katagal lumambot ang inyong karne. Medyo pwede nyo nang lakasan ng kaunti yung inyong apoy, pero wag naman sobrang lakas dahil nagpapalambot pa naman tayo. Then ilagay na natin yung ating paminta. Pagkatapos yan ay, syempre, haluin natin na ng kaunti lang para mahalo yung flavor ng iba't ibang Ricardo nilagay natin kanina, pati yung ating paminta. Ayan, takpan na natin to at palalambutin natin yung ating mga karne. Yung tagal, depende sa maraming factors. Depende sa parte ng baboy na nabili nyo. Depende kung masyado nang matanda yung baboy na nabili nyo. Usually yung mga nasa supermarket or palengke naman sakto yung edad ng baboy. Paano nyo malalaman ang edad ng baboy? Hanapin nyo po yung birth certificate. Yung tagal na pagpapalambot ay depende, pwedeng 45 minutes to 1 hour or pwedeng higit pa. Ayun, matetest nyo naman yan tikman nyo yung karne or tusukin nyo yung karne kung malambot na or hindi pa. Ayan, habang hinihintay nating lumambot yung ating mga karne ay pwede na nating i-prepare yung ating iba pang mga gulay at yung sausawan natin na kapartner ng ating nilaga. Habang naghihiwa tayo ng mga gulay, alam nyo ba ang pinagkaiba ng nilaga at ng bulalo? Well, may pasok ko lang kasi ang nilaga ay pwede namang baboy or baka. Ang nilaga po ay laman ng baka or baboy at ang bulalo ay buto ng baka. Which is sa case naman natin ngayon ay medyo pinaghalo natin ang laman ng baboy at yung buto-buto ng baboy na may konting laman. Dahil alam niyo bang mas malasa ang sabaw kapag ang ginamit yung karne ay may buto. Dahil nandun yung flavor, mas malasa siya compared sa purong laman lang. Kaya pinaghalo ko sa recipe na to. At saka sabi ng mga matatanda at food historians, ang bulalo po ay may mais at ang nilaga po ay wala. Usually ang nilaga ay yung usual na gulay lang gaya ng mga hiniwa natin ngayon. Ayan, now you know kung anong pinagkaiba ng nilaga at ng bulalo. Tapos i-prepare na natin yung ating sausawan. Ayan, meron ako ditong naka-ready na lalagyan ng sausawan natin, ang ating ramekin. Meron na siyang patis. Lalagyan natin yan ng, of course, ayan, dalawang siling pula or siling labuyo. Ayan, sarap nito mamaya. Sobrang anghang nito. Tapos meron tayo ditong kalamansi. Siyempre, kailangan mag-aagaw yung alat at asim. Tingnan nyo guys yung isang kalamansi muntik na siyang maging dalandan. Gagawa tayo ng 3. Sakto na siguro yung asim nito. Hindi na natin kailangan itong muntik na maging dalandan na kalamansi. I-mix nyo lang yan ng kutsara. Wala akong kutsara dito. So, ito, kutsilyo. Yan, i-mix nyo lang yan. Okay na yan. Mas maganda kung na-prepare nyo na maaga para nabababad na yung ating sili dun sa para kumatas na yung anghang dun sa patis natin tsaka sa kalamansi. Para mas masarap siya mamaya. Ayan. I-set aside muna natin to. Ayun guys, if napansin nyo nagbago yung posisyon ng mga bagay-bagay, ayan, pasensya na po dahil tuluyan na pong bumagsak yung ulan. Hindi naman ganun kalakas pero kailangan natin mag-pack up dahil wala pong bubong dito sa labas. Ayan. Ayan. Nakaisang oras na tayong pagpapakulo. Ayan, napakabango guys. Grabe. Kung napansin nyo, medyo nag-brown ng slight yung ating mga baboy, yung karne, yung patis po yung nagpa-brown yan.
Don't worry, mawawala po yan kapag nilagyan na natin ng tubig ulit. Then, lalagyan na natin yan ng sabaw ng tubig. Wala namang rule guys kung gaano karami ang tubig na gusto nyo na sabaw. Depende po sa inyo. Kung mahilig talaga yung family nyo sa sabaw, why not damihan nyo. Pero para wag naman din yung sobra-sobra guys. Kasi mawawala na yung lasa nung pagka nilaga niya pag OA na sa dami ng sabaw. Dahil ibase nyo rin sa dami nung karne nyo at ng gulay ninyo. Gaya yan. Gaya nito, kung napansin nyo, ito po ayan yung karne natin. Ayan, medyo malapit pa sa pinaka tuktok nung sabaw. Malapit siya masyado sa sabaw. Dadagdagan pa natin yan. Siguro 1 inch yung taas niya after nung pinakatuktok no ano. Lagpas siya ng 1 inch. Ayun, lagpas siya ng 1 inch sa taas nung dami ng karne ninyo. Or pwedeng 1.5 inch. Depende po sa inyo. Kasi maglalagay pa tayo mamaya ng mga gulay na to, yung mga saba tsaka patatas natin. So, para hindi naman sila siksikan mamaya. Then, takpan nyo lang ulit yan. At hintayin lang natin kumulo. Ayan, kumukulo na to guys. Pakabango talaga. Siyempre, ang una nating ilalagay ay yung pinaka matagal maluto. Ilagay na natin ang ating patatas. Ayan. Tapos pakuluan lang natin to ng 5 minutes lang. Pero hindi pa yung luto guys ha. Huwag kayong excited. Hindi pa luto yung yung patatas ng time na yun ha. 5 minutes lang para initial na pagluto pa lang sa kanya. Then takpan natin ulit. At pakuluin ng 5 minutes. Comment below guys if nagustuhan yung nasa labas tayo today at nasa garden namin. By the way, halaman ko po lahat yan. Mahilig po kasi ako magtanim-tanim. Yung mga tanim kong gulay, siguro sa mga susunod ko na lang siguro ipapakita sa inyo. Ayan, 5 minutes na tong kumukulo. Ayan. Pero bago natin ilagay pa yung ibang ingredients ay nagtitimpla na ako. Pero tikman muna natin to kung kumusta para matansya natin or mag-gauge natin yung timpla na idadagdag natin. Ang tabang guys. Ang tabang pa nung sabaw. Syempre malamang dahil maraming sabaw tayo nilagay. Ako pa nagtitimpla ako, it's either patis ulit. Pero pwede kayo, kung ayaw nyo ng patis ulit, pwede nyo ng lagyan or timplahan ng asin. Tapos naglalagay ako ng isang piraso ng bouillon cube or pork cubes. Ano lang, parang dagdag pampalasa lang at pampasarap. Yan, ilagay na natin yan. Tapos, lagyan na natin ng patis. Again, yung timpla, depende po sa inyo. Siyempre, kanya-kanya tayo ng preference. Pero, siyempre, hinay-hinay lang po ang pagtimpla dahil may partner pa naman tong sausawan mamaya. Mamaya kasi maalat na to, walang kwenta yung prepare natin kaninang sausawang patis. Hintayin muna natin matunaw yung ating bouillon cube or yung pork cubes. Habang hinihintay nating matunaw yung bouillon cube ay pwede na nating ilagay yung ating Baguio beans. Dahil medyo matagal lutuin to ng slight lang compared dun sa mga leafy vegetables natin. Ayan. Simutin natin yan dahil sayang yung mga buto. May sustansya po yung buto ng ng sitaw, ng mga sitaw or ng mga beans ha. Ayan. Then ilagyan na natin yung ating ang ating saba. Ayan, dahil may gagawin pa tayo dito, kaya kailangan medyo mapalambot na natin siya ng kaunti. Ayan, ilagay na natin yan. Yan. Maya-maya na lang natin ulit tikman yung lasa ng ating sabaw if kailangan pa ba natin i-adjust. Yung iba guys, hindi naglalagay ng Baguio beans or ng saba. Pero alam nyo naman si kusinerong arkitekto, nakasweldo kasi tayo kaya may kaunting pa-budget si Mayor. Ayan. At saka ang gusto ko sa saba, nagdadagdag siya ng hint ng kaunting manamis-namis na lasa sa sabaw ng ating nilaga.
Yan, takpan natin ulit. At pakuluin ng, siguro pagkakulo, hintayin natin ng 2 minutes para medyo maluto na yung saba natin tsaka yung ating Baguio beans. Ayan, nakaka 2 minutes na tayo. Yan. Ang gagawin natin, kukuha tayo guys ng dalawang hiwa ng saba. Dalawang hiwa lang. Ito, tsaka ito. Yan. Tapos, kuha tayo ng patatas natin. Kahit yung medyo maliit na hiwa lang. Ito, okay na to. Yan, kukuha ko niyan. Ilalagay ko dito sa ating food chopper. Ayan, ang gagawin natin dito sa ating saba at patatas ay dudurugin natin gamit itong ating mini food chopper. Wala akong extension dito, so papasok ako saglit. Andun yung motor ng food chopper natin. If wala kayo nito, pwede niyo naman durugin to sa mangkok gamit ang tinidor or any pandurog ninyo. Ayan. Sasabihin niyo naman, Arky, ano ba yan? Ang dami, dagdag hugasan pa yan eh. Hayaan nyo na. Don't worry, marami pa kaming Joy dishwashing liquid. Joy M. Bekenemen. Di ba, dudurugin muna natin to sa loob. Ilagay na natin yung ating iba pang mga gulay. Sabay-sabay na to guys. Ilagay na natin ang ating pechay. Don't worry, hindi aapaw yan guys dahil malalanta pa naman yan. At yung ating repolyo. Dapat palang inuna kong ilagay yung repolyo sa ilalim dahil medyo makapal siya. Pero saglit lang naman yan. Kinakain nga ng hilaw yan sa coleslaw. So okay lang yan. Ayan, ilagay na natin yan. Don't worry. Don't worry. Pero deep inside nervous po ako. Ayan, ilagay nyo lang yan. At hintayin nating maluto. Ilagay na rin natin tong ating hiniwa kanina na nilagay sa plastic dahil wala na tayong mangkok dito sa labas. Ilagay na natin yung ating hiniwang scallions dahil wala na tayong paggagamitan yan. Sayang naman. At pwede rin naman ilagay yan sa bulalo. Sa nilaga. Ayan. Medyo i-push nyo lang ng konti. Push mo lang yan. Push mo lang te. Push mo lang te. Ayan. I-press nyo lang yan. Parang mas tamang word pala dun is press. Ayan. Press. Tapos, takpan muna natin to at hintayin maluto to, usually 5 minutes. Optional lang po ito. Napansin nyo ba na mas sumasarap ang nilaga kapag nakadalawa or mahigit pang init? Comment below guys if napansin nyo rin yan. Kadalasan by that time, well, kung maswerte pang nakasurvive ang nilaga nyo at may natira pa para sa next na kainan, ay meron na mga durug-durug na saba, patatas at sobrang liit na piraso ng karne. It's either yung baboy man or baka ang gamit nyo. Kaya ngayon, uunahan na natin siya dahil advance tayo mag-isip. Ang luma ng term, advance mag-isip. Again, optional lang po ito ha. Ako kasi ganito ang ginagawa ko. Kung ayaw nyong gawin to, hindi po ako namimilit. Alam niya ng ex at nung dating nambasted sa akin na hindi ko ugaling mamilit kung ayaw sa akin. Shoutout pala sa kanila. Hello! Then pagka-durog niyan, ayan, medyo luto na yung ating gulay. Luto na pala siya. Ilagay lang natin yung ating dinurog na saba at patatas. Again, optional lang po ito ha. Ayan, okay na yan. Medyo haluin nyo lang ng banayad para kumalat siya. Then pakuluan pa natin ng another 1 minute lang hanggang sa totally mag-ano lang yung flavor niya sa ating sabaw. Siyempre, tikman na natin yan para ma-adjust pa natin ang lasa niya kung may kulang pa dahil hindi natin siya ulit natikman kanina. Medyo matabang pa ng konting-konti lang. So lagyan natin ng konting patis. Ayan, tikman na natin ulit yung sabaw natin para malaman natin kung okay na siya. Ayan. Ang sarap na ng sabaw. Sakto lang, hindi siya maalat. Sakto-sakto lang dahil meron pa tayong sausawan mamaya na patis na ginawa natin. Ayan, isang kulo lang to, then okay na to dahil
hinihintay lang naman natin na kumalat yung dinurog natin sa kanina. Takpan natin ulit at 1 minute lang. Ayan, okay na to guys. Ayan. Patayin na natin to at iserve na natin. Wow! Grabe. Sobrang lambot. Umuuga-uga guys yung karne natin. Oh. Umuuga-uga. Umuuga-uga siya sa lambot. Nag-wiggle-wiggle siya. Wiggle-wiggle-wiggle. Titikim tayo guys. Kita nyo naman, sobrang lambot guys nung ano natin, yung karne natin. Dahil maayos siyang napakulo, matagal siyang napakulo. Siyempre kukuha rin tayo ng gulay. At ng sabaw. Kanin nga dyan. And then, hindi na muna tayo magkakanin dahil isa-serve na rin natin to. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo, sobrang lambot guys yung karne natin, oh. Wow! O, diba? Sakto-sakto lang. Ayan, tama na. Baka madurog masyado. Ayan, tikman na natin to. Wow! Grabe guys. Malasang malasa yung karne. Ayan yung ating gulay, syempre. Ang sarap, saktong-sakto lang guys. Mamaya na ako magpapatis guys kapag may kanin na, syempre para no. Dahil kaya pa naman kapag pinapapak lang to. Sobrang sarap guys, pwede na akong mag-asawa. At yung sabaw, sobrang malinamnam at dahil sa saba ay naging medyo may konting manamis-namis na lasa yung sabaw. Ang sarap, promise guys. Sabi ko nga, pwede na ako mag-asawa, wala lang jowa. Jowa na lang guys. O siya, kukuha pa ako ng kanin at kakain na rin po kami. Ako po ulit ang inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video. La chara chara, la chara chara, la chara chara, la chara la chara. Mama, kumusta na di na? Tayo laging nagkikita. Miss na kita sobra. Ang tagal kumulo. Tama na nga guys. Umahangin na naman, baka umulan na naman. Kanta ka kasi ng kanta. Okay lang yan pag may konting butas-butas. Huwag kayong maarte. Pagkain din po yan. Meron kasi akong kakilala. Pag may ganyan, hindi na niya sinasama. So, ang nangyayari, wala na siyang nakain. Walang natirang pechay. Tatanggalin nyo lang itong matigas na to dahil hindi po yan... Dahil mahirap pong kainin yan. Pero kung kumakain ka niyan, di wow. Or pwedeng inyong ipaslan para magmukhang malaki. O, di ba? Yun, technique yun guys sa mga gustong makadaya, yung mga mandurugas dyan. Mandurugas. Hindi, para lang dayain mo yung paningin nung kakain. Uy, ang laki nung saba.